Meron pong nagsabi sa akin. Na? Alam niyo, minsan lang ho tayong pumatol at ibaba ang level sa katulad nila. Oh. Masyado ho kasing mababa na ang level nila. Mababa ang level. Ikaw ang mababa. Ulit-ulitin natin. Ikaw ang mababa. I-add mo pa yan dalawa mo. Wala talaga. Sobrang baba mo. Okay? Magpiling. Wala namang matinong argumento. Ang tingin ko nga sa kanila Walang argumento. Yung argumento ko nga di mo sinagot Ano yung argumento ko? Ang argumento mo bakit kumakain si Robin Padilla during hearing. That's your argument. Kinounter ko by saying, Mr. Abe, instead na punahin mo yung taong uma-attend ng meeting, at least umattend ng meeting, at talagang normal lang kumakain during the hearing, pinaliwanag ko pa sa'yo, ako mismo witness ako dyan. Hindi ka pa siguro naka-attend dyan. Witness ako. Nung umattend si Mocha, pinakakain din siya. May mga pagkain siya. Every time may budget deliberation o hearing, may pagkain dyan. Pinapakain talaga. Bakit? Kasi nga, umaabot ng lunchtime. Kesa sa mag-break, kumain na lang sila during hearing. Ganon ka-workaholic yung mga senador. At hindi lang po si Robin ang gumagawa niyan. Marami. That's my argument. Bakit hindi mo pinupuna yung mga hindi uma-attend? Instead, ang pinuna mo yung umattend na kumakain. How stupid is that? That's my argument. Where is your argument? Bakit kumakain si Robin? Doon pa lang, sunog na sunog ka na. Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Dahil pinagtawanan ko yung labi mo. That's part of my style. Entertainment. Part yun ng style ko. But that style is may punto ko. May argumento ko. Ano yun? Normal lang kumain sa Senate hearing. Tinanong pa namin yan kay Bato. Normal kumain sa Senate hearing. At buti nga umaatin yung mama. Ikaw, yung mga senador ninyo, yung mga taing senador nyo, hindi nga umaatin ng hearing Tama, mali. Wala ka sa argumento, di ba? Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Anong tawag sa'yo? Mukhang pera-pera lang ang galaw Kasi wala naman pinuntahan ito nagtagumpay. Lahat ng pinuntahan ito sablay. Hindi naman nagtagumpay. Diba? Ito yung kanyang argument. Lahat daw ng sinamahan ko hindi nagtagumpay. Nakalimutan niya ata na ang sinamahan natin pinakamatindi ay si Pangulong Duterte na nagtagumpay. Una yun. Ito kasi, tingnan nyo, babanggitin niya isa-isa. Pinipersonal ako sobra. Ngayon, i-describe ko na itong taong ito nababakla sa akin. Nababakla. At yung lips ko, pinupuna niya. So, ibig sabihin niya, hindi, ito lang punta tayo sa argument. Sinasabi mo na nababakla. Ano ngayon? Kung sakasakaling totoo. Masama po bang bakla? Halimbawa lang, totoo. Pero pambihira naman. Kung ako lang, kunwari ako bakla, manlalalaki ako, tangina, hindi naman yung katulad mo. Usually, mas bata-bata. Hindi, ito common sense Common sense, tama, mali. Di ba? Di ba? Tama. Pag ikaw bakla, usually, ang gagawin mong boylet, bata-bata. Hindi yung kasing tanda mo. Tama, mali. So, hindi ako mababakla sa'yo. Kung sakasakaling bakla ako, Ang layo. Itsura mo, pagbabaklain kita. Tingnan mo naman itsura mo sa itsura ko. Ikaw pa yung tipo na mukhang baklain? Hindi ako hindi kasi, again hindi ko nilalait ang mga bakla. Pero kung argument lang tayo, common sense tayo, sige nga tayong dalawa. Kunwari totoong bakla ko, halimbawa lang, wala akong pakialam kung sabihan nyo akong bakla. Kunwari bakla talaga ako, kunwari lang totoo. Katulad mo, ikaw ang pagnanasahan ko? Utang inang yan. Ano ako, desperado? Ang dami-dami kong... Hindi naman madami. Madami lang. Hindi dami-dami. Madami lang. Madami akong pera. Yung katulad mo pang babaklain ko, putang inan yan. Di ba? Kukuha ako ng mga katulad ni... Oy, walang ganyan. Gago! Baka madulas ka, yung mga artistang pumabatol sa bakla. Hindi. Wag ganon. Gago! Tama, mali. Di ba? Ako ba mababakla sa'yo? Tsaka una-una, ano ba masama ako sakasakali? Di ba? Tuloy.
Tulad ng sinabi ko, pagpasensyahan po ninyo ako, hindi ho ako pumapatol basta-basta pero dahil sa napakababa ng level nitong taong ito. Pero papatulan ko na. Kasi sige. personal na ho yung at bati ko sa akin. Ay, paano Pati naging yung personal? galaw ng labi ko, ng lips ko sa habang ako yung nagbo-broadcast, pinaglalaroan niya ako. At pinakikinggan ko yung issue doon sa aking pagtalakay kung saan si Robin Padilla po ay kumakain. Aba, hindi ko niya alam kung anong issue Ako yung iinitan. Sir, parang hindi nyo pinanood. Viles WFH Buddy, salamat po. Parang hindi nyo pinanood. Siguro, ako, ang hinala ko, nag-react lang siya. Ayan na naman yung labi niya, oh. Ayan na naman yung labi niya. Ako pa daw ang bakla. Ako pa daw ang bakla. Hindi. Sige nga. Sa atin dalawa. Kasi yun ang akusasyon niya sa akin Bakla daw ako dahil sa pinagnanasahan ko yung labi niya. Sige nga, sa atin dalawa. Sige, tumingin ka sa salamin. Sino sa atin na mas mukhang bakla? Nakita nyo naman siguro ako sa personal. Yung mga kababayan natin, di ba? May vlog ako na wala tayong salamin. May vlog ako na lumalabas ang wrinkles ko. Ako daw ang mukhang bakla. Hindi, eto. May papakita ko sa'yo. Ngayon lang to, brand new. Eto. May papakita lang ako sa inyo. Eto. Baka sabihin niyo. Eto. Eto ba ang mga tipo ng mukhang bakla? Ayan, yan. Ayan. Tignan nyo. Kita nyo? Kita nyo? Yan ba ang tipo ng mukhang bakla? Diba? Napapaligiran ng mga magagandang kababaihan. Baka malay mo mga may sikretong pagnanasa sa joke lang. biro lang. O di ba? Yan daw ang tipo ng bakla. Sabi ko, Mike Abe naman. Mike Abe. Tingnan mo sa atin dalawa. Itsura pa lang. Hindi ako ayokong pumasok sa issue ng bakla. Bakit? Malaki respeto ko sa mga bakla. Okay? Pero, kung ako ang sasabihan mo ng mukhang bakla, kuya, tingnan mo naman ang ang itsura mo sa itsura ko. Sino sa atin na mas mukha? Di ba? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Wag mo kong daanin dyan dahil wala kang karapatang magsabi na ay naku, mayayari ka. Hindi, ako, sasabi ko lang sa'yo, mayayari ka. Okay? Ito, tuloy natin. Uy, nawala. Wait. Nawala. Ito. Yan. At pinipersonal. Ilang beses na ho akong ginagawa nito ng ganitong mga pamipersonal Kaya ang tanong ko ulit, banat bay, bakla ka ba? O nababakla ka ba sa akin? Bakit pati yung lips ko pinakikialaman mo? Diba? Wala. Dapat kasi issue. Dapat kasi para makinabang ang tao sa'yo, yung issue talakayin. Anong issue? At argumentong... Anong issue? Yung issue yung talakayin? Ano ba issue? matino, hindi personal. Lagi mo akong pinipersonal Kaya kita, may personal din kita. Bakla ka ba? Bakla ako. Bakla ka ba sa akin? Bakla ako. Ito, tingnan ninyo ito. Bakla ka ba? Bakla ako. Bakit? Bakit mo naman nasabi na bakla ako? Mike Abe? Bakit mo nasabing bakla ako? Ha? Kuruting kita dyan Gusto mo kuruting kita? Mike Abe? Tuloy. Ano pinaggagawa, no? Ayan, kanya yan. Tingnan mo tingnan yung lips niya. Wow. Sabi niya. Gigil na gigil siya doon sa... Tingnan mo lips niya, ikaw pala tumitingin sa lips ko Lips ko raw. Ikaw pala tumitingin sa lips ko Yummy ba yung lips ko? Makapal ba yung labi ko pagka kumain to ng chupageti? Pag chumapageti to, yari ka dahil sa kapal ng labi ko? Ano, di ba? Tiningnan talaga niya yung lips ko. Tingnan mo yung lips to.
Yan ang ano yan ang sa lips, alam mo, itong lips ko to, Mike Labe. Ito ang ano, sabi nga nila, ito ang asset ko. Itong lips ko to, pag ito dumali sa'yo, yari ka, di ba? Sabi nga, kessable lips. Pag itong labi ko, naku, no wonder, napansin niya kagad yung lips ko. Mali. Napansin niya yung lips ko. O, tuloy. Tingnan nyo, Oh. Ayan, no? Gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon yung lips na at yun daw yung lips ko. Di ba? Bakit? Ayan, no? Oh. Baklang-bakla eh. Ng argument mo, baklang-bakla. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako pumapatuloy ng mga personal na bagay. Pero ito, sobrang na ho yung panlalait sa akin itong mamang ito eh. Okay. Yan kita niyo yung galaw ng niya. Na-offend siya because of the lips. Alam mo, Mike Labe, ikaw ang pinakamalalim na tao. Na-offend ka because pinansin yung lips mo. Sandali correct me if I'm wrong. Kayong mga nakikinig dyan, kung punahin yung lips nyo, ma-offend ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lang Halimbawa, may kaaway kayo. Halimbawa lang, may kalabang kayo. Tapos, pinuna yung lips nyo. Mapipikon ba kayo dahil pinuna yung lips nyo? Di ba? Ganun siya kalalim na tao. Pinuna lang yung lips. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa video niya. Di ba? Ganyan katindi si Mike Abe. Baklang-bakla na siya dito sa lips ko. Ewan ko kung bakit. Baka nga bakla yan. Okay, pinipersonal mo ako banat bay. Matagal mo na akong pinipersonal eh. Ikaw, ano ba napatunayan mo? Ano patunayan ko? Sige. Nang sumama ka kay Alan Cayetano, si Cayetano, nakodita sa Kongreso. Hindi nagtagal na speaker. First of all, that is stupid. Hindi nakudita si Cayetano. Okay? Wag po kayong tatanga-tangang sa inyong facts. Bakit kanyo? Personally, I know what happened. Personally, I was informed kung ano yung mga nangyayari at that time. That time, ang desisyon ay na kay PRRD. Gabi nun, nag-meeting sila ng mga opisyal ng Kamara at ng opisyal ng Malacanang. At that night, sinabi ni Pangulong Duterte, Alan, ituloy mo. Yun ang sinabi niya. That's on record. Check nyo sa mga news yan. Yan ang sinabi niya kay Cayetano. Nung umuwi siya, si Pangulong Duterte, umuwi siya sa bahay nila. That time, nagkausap sila ng kanyang anak na si BP Sara Duterte, mayor pa noon time na yun. That's the only time nagkaroon ng changes. 6 o'clock in the morning, nagbago ang isip ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang giveaway kay Velasco. So it was not a coup d'etat. Alan Cayetano was following order from the president. Velasco was following order from the president. Kung sino ang uupong Speaker of the House. At alam niya ng lahat ng mga congressman. Kung may kaibigan ka, kung meron kang kaibigan, ewan ko kung may kaibigan ka, itanong mo yung mga congressman. In the morning, all people were advised. Yung mga kaalyado ni Alan Cayetano at that time, kahit ako, sinabihan na, let's give way. Yun ang gusto ng ating Pangulo. So, walang kuditang naganap nun. Ang kudita ay yung panahon
na kung saan si Gloria ang umupo. Ayusin mo yung facts mo kasi hindi mo alam. Wala kang alam. Sabi ko nga sa inyo, personally, I know. Si Cayetano, may pangako siya kay Pangulong Duterte noon. Until na mababa kang presidente, I will follow and be loyal to you. Yun ang sabi ng mga Cayetano. And he did. Naging loyal si Cayetano kay PRRD until nung bumaba na si Pangulong Duterte. Naging loyal siya. At kami, nung nagde-defend noon kay Cayetano, we also, alam mo yon, kung anong sabihin ng Pangulo, susunod kami. Yun ang siste at kwento noon. Now you know. Hindi, para lang alam mo. Kasi yung facts mo, medyo medyo nagkakamali ka eh. Kino-correct lang kita kasi alam mo naman, mahilig ka sa kwento-kwento. Tuloy, pasok. Kay Mo Kaoson, matagal mo na yung binubuntutan. 2 beses nang tumakbo sa politika. Hindi ko siya binubuntutan. Manager niya ako. Magkaiba yun. Ha? Kung binubuntutan, sinusundan ko lang siya. Hindi. Ako nagmamanage sa kanya. So hindi ko siya binubuntutan. Mali na naman yung facts mo. Laglag kahit party list hindi nananalo. Si Isko Naturalmente, hindi talaga mananalo si Mocha. Singilin ba naman kami ng mga barangay captain? Sabihin ba naman sa amin ng barangay captain, uy, yung party list na to, nagpunta dito, ito binigay. Mocha, magkano sa inyo? You know why? I know. Because sa akin ang tanong eh. I'm correcting you. Okay? Makinig ka, Mike Abe. Wala ka kasing alam eh. Wala kang alam. Okay? Nung time na yun, I managed. Remember, ako ang Secretary General ng Mocha Party List. So lahat dumadaan sa akin. Yung mga barangay captain nakausap namin na nangako na ganito, tutulong ganito. Last minute, sinisingil kami. Last minute, sinasabihan kami, pumunta dito yung party list na ganito. Eto, binigay. Kayo, magkano bibigay nyo? Sabi ko, ganun ba? Bigayan ba dito? O kayo na lang, wala po kaming pera. Kayo na lang po, pasensya na. Yung lang totoong para sa bayan, sa amin. Yung mga gusto ng pera, doon na lang kayo sa iba. Wala kaming pera. Yun ang totoo nun. Ha? At pangalan niya, Uson, hindi Oson. Uson. Moreno, pinagmamalaki mo na yung presidential candidate nung nakaraang eleksyon. Ano nangyari? Si Isko Moreno daw. Ano daw nangyari? Talo rin daw. Talo nga sa botohan. Pero sa puso ng mga Pilipino ngayon, marami nagsasabi, sana si Isko na lang ang binoto. Talo sa botohan. Hawak ninyo Comelec eh. Diba? Bakit? Tanong mo kay Glenn Chong kung paano nangyari yon. Pero sa puso ng bawat Pilipino, sa puso ng bawat Pilipino, marami na nagsabi ngayon, sana pala si Isko na lang ang binoto namin. Di ba? Bakit? Nabudol eh. Sa puso ng mga Pilipino, panalo si Isko. Tapang 2 milyong boto ang nakuha mo. Wala kang sinamahang nagtagumpay, laglag lahat. Si Bantag, pinagmamalaki nyo. No. Nung ito'y kasuhan at may warrant of arrest, ano nangyari? Naging wanted na ngayon. Pinaghahanap. Wala rin nangyari sa kanya. Oo. Naturalmente. Ang makalaban mo ba naman si Remulla? Di ba? Ang problema kasi sa'yo, your winning is defined kung sino yung nasa gobyerno. That's not the case. Remember, our government today is talagang masasabi mong wala sa hulog. So it doesn't mean winner pag nasa gobyerno. Sino ba ang gumipit kay Bantag? Sino ba ang gumipit kay Tebes? Di ba si Remulla? Sinong parang kulang sa tulog? Hindi, sagutin mo lang ako. Di ba? Sinong parang kulang sa tulog, parang kulang sa kapayapaan? Sabi nga ni Attorney Kabutas, ang nananalo, ang nagtaga, meron tatulog. Ano may sinasabi niya lagi si Attorney Kabutas? Ang nakakatulog na mapayapa ang laging panalo. Di ba? Yun ang lagi niya sinasabi, di ba?
Sino ba nakatulog? Si Bantag? Si Tebes? O si Remulla na umipit sa kanila? Sino mukhang wala sa tulog? Walang tulog? Hindi. Sagutin niyo ako. Di ba? Kita mo naman si Tebes. Pag-golf lang. Si Bantag. Camping lang. Hindi ko alam kung saan ha. Baka sabihin niyo naman, alam ko. O, di ba? Si Remulla, kamusta naman? Hindi, ako nagtatanong na, nangangamusta lang. Si Tebes, na pinagmamalaki mo rin ng mga panahon yon. Dahil sa nangyayari sa Negros, ang nangyari? Nagtago, nahuli sa abroad. Di ba? Wala ho siya sa custody ng gobyerno ngayon, ha? Alam mo, ito, Mike Abi, naturingan ka pa man ding galing sa SMN, parang wala kang natutunan. Hindi, totoo lang, Mike Abi, parang wala kang natutunan. Matuto ka naman mag-research. Wala ho sa custody ngayon si Tebes. Nag-golf siya, nagsiswimming siya, nagpa-party. Diba? Wala ho siya, hindi ho siya nahuli. Ngayon, sino pinagtatanggol mo? Kibuloy? Kibuloy? Ano nangyari sa Kibuloy? Ayun, ano rin siya. Nagbabakasyon. Kibuloy? Nagbabakasyon siya. Hindi ko alam kung saan, ha? Hindi ko alam, ha? Kung alam ko, sige, huwag ka mag-alala. Isusuplong ko siya para sa 10 million. Pero hindi ko alam, eh. Hindi ko talaga alam, eh. Pero ang alam ko, wala siya dun sa Davao. Ng Pangulong Marcos. Ayan. Kaya, pinipersonal mo ako, pero tinitingnan ko yung background ng mga pinagdaanan mo, wala kang naipanalo. Wala kang natulungan ng tago. Bakit? Responsibilidad ko ba magpanalo? Ang labo naman nung ano mo eh. Nung argumento mo. Responsibilidad ko magpanalo? Yun ba ang labanan dito? Kung sino yung mananalo, doon ka kumampi? Hindi sana kung gusto ko lang palang manalo, kung gusto ko lang palang magpanalo, kinampihan ko na lang si Marcos. Kasi all along, alam ko naman nung panahon ni Isko, malaking chance ang si Marcos talaga mananalo. Pero ba't di ko kinampihan? Ang tawag doon, prinsipyo. Yung sayo, anong tawag doon? Ha? Na dati kang pumupuri sa mga Duterte, ngayon binabanatan mo na. Ano tawag doon? Prinsipyo ba yon? O kasipyo? Hindi. Tanong lang naman. Prinsipyo ba yon o kasipyo? Anong doon? Anong siste doon? Bakit dati Duterte, Sara Duterte ka, talagang pinagmamalaki mo? Pinuri mo pang paulit-ulit si Pastor Kibuloy? Bakit? Prinsipyo ba yan? Kaya ka bumanat ngayon? O kasipyo? Alam mo yung kasipyo? I-google mo, hanapin mo. Gumpay, lahat na laglag. Nagkaroon ng warrant of arrest, naging pugante, natanggal sa trabaho, natanggal na speaker si Cayetano, si Mayor na Isko Moreno. Saan pinudot? Wala. Yung Mocha Oson na yung original na... Mocha Oson! Putang paulit. Ano Mocha Oson? Sino ba yung Mocha Oson? Tangina naman, no? Pagbabanggit, Mocha Oson. Letter U. Uson. Hindi Oson. Sinong Oson? Alam mo, bilang journalist, bilang broadcaster, bilang anchor, i-pronounce mo ng tama yung pangalan ng guest mo. Diba? Dapat matuto ka. Mocha Oson. Sinong Oson? Oso ba yan? Pambira. Si Oson brother. Sino yun? Diba? Ozone. Nasunog na yung ozone. Iba yun. Pambira ka naman. Kasama, anong nangyari? Nakatatanggol sa kanya, hindi nga nanalo eh. Oo. Sa anumang posisyon sa Kongreso. Oh. Diba? Yun lang yun. So, ako, diba? Yun lang yun. Anong punto mo dun? Hindi. O sabihin na natin yung mga pinagtanggol ko, mga kinampihan ko, hindi nanalo. O, anong punto mo dun? Hindi ko magets eh. Anong punto mo? Is that wrong?
Di ba? Tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Maniwala ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Ito, balik tayo sa unang kasaysayan. Oh. Si Kristo, halos lahat ng mga tao doon. Sinabi, ipako yan, ipako. Galit na galit, dinuraan, lahat. Kung sabihin nung mga doon na, tingnan nyo na, sino yung pinagmamalaki nyo, sabihin nung mga katulad mo. Kay Pedro, sabihin nila kay Pedro. Sino mo na Pedro, yung pinagtatanggol mo, walang nangyari, di ba? Napako. Kasi nga, hindi pa tapos ang kwento. Eventually, Christianity was born. Di ba? Ibig sabihin, nagsimula. Hindi kasi lahat ng sa tingin mo ay bumagsak ngayon, forever nang bagsak. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mundo. So ngayon, sige, namamayagpag ang demonyo sa gobyerno na kinakampihan mo, tagumpay pa sila ngayon, ngayon lang yan. Antayin mo ang balik ng universe. Ha? Antay mo ang pagbabalik ni Mocha Oson, ha? Mocha Uson, Oson. Ito na si Mocha Uson. Hindi ako pumapatol sa katulad mo, sa mga mabababa ang level, at inuunawa ko yan, pero sobra na yung pangbabastos mo sa akin. Ayan na. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Ayan na. Bakla ka. Bakla ka. Ayan na. Gigil na siya. Banat bay. Bakit pati yung lips ko pinaglalaruan mo? Ayan na. Ayan. Bakit mo binababoy ako sa mga audience mo? Sa iyong mga followers? Kung bakla ka, ala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero huwag mo akong binababoy sa iyong channel. Kasi hindi naman ako nakikialam sa inyo. Issue lang lahat eh. Issue rin naman din kami. Itigil mo rin ang pambababoy sa mga Duterte. Binababoy mo rin eh. Nagagal. Itong problema sa inyo eh. Kayong mga Ensimada vlogger. Ito problema sa inyo. Pikon na pikon ka. Napikon ka ng todo dito. Pag kayo bumabanat sa mga Duterte, lahat ng kademonyohan sinasabi nyo sa Duterte, bida-bida kayo. Okay lang sa inyo. Pero pag kayo na ang binanatan, iyak tae kayo. Pikon na pikon kayo. Di ba? Wag ganun. Ang tawag sa mga ganyan, mahinang nilalang. Yung mga pikon talo, mahinang nilalang pag pikon talo. Di ba? Abutan nyo nga ng TC